Creamline Cool Smashers muling naghari sa Pool A. Pasok na as top-seeded team para sa round 2. Hindi man lang pinaporma ang NX-led Chameleons. At sago pa ang CCS at Petrogas with import, mangyayari na. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Creamline vs NX-led Chameleons. Ito na ang huling laban sa round 1 ng preliminaries. As expected, isang koponan ang naghari sa salpukang ito. Unang set pa lang, nagpamalas na ng kanilang attacking prowess ang Cool Smashers. Uminit nga agad ang mga kamay ni Bernadette Pons kaya nakapag-establish sila ng comfortable lead. Hindi rin nga masyadong nakapalag ang MB import ng NX-led na si Megan Hart dahil bihira ang maayos na first ball ng kanyang team. Tumulong naman sa scoring para sa CCS sina Erica Staunton at Michelle Gumabaw kaya nahirapan humabol ang Chameleons. Idagdag mo pa dyan ang impressive na floor defense ng Girls in Pink kaya nakuha nila ang set 25-18. Sa second frame, nagpatuloy ang aggressiveness ng Cool Smashers. Bumomba na nga ang American reinforcement nilang si Staunton at ipinamalas niya ang kanyang amazing spike reach. Hindi rin nagpatinag si Pons sa kanyang mabibilis na atake. Naging mas unstoppable nga ang MVP frontrunner sa set na ito kaya sila pa rin ang may control sa laban. Sinubukan naman ni Joanna Maraginot na habulin ang score pero masyado nang malaki ang lamang at naipanalo na ulit ito ng Creamline 25-18. Sa third set, tila nabuhayan ng NX-led at nakadistansya sila sa score. Better body language nga ang ipinakita nila kaya umabot pa sa 7 ang kanilang lamang. Mas nag-improve na rin ang floor defense nila kaya nakakapatay na ng bola si Hart. Pero hindi pumayag si Staunton sa run na ito ng kabila at nagpaulan siya ng sunod-sunod na powerful spikes. Maging si Gumabaw ay nagpamalas na ng kanyang high efficiency attacks kaya nahabol nila ang score at naipanalo pa ang laban 25-18, 25-18 at 25-20. Itinanghal na player of the game si Bernadette Pons with nearly a triple-double performance. Nakapagtala siya ng 13 points from 11 attacks and 2 service aces. Mayroon din siyang 14 excellent digs at 8 excellent receptions sa game na ito. Samantala, matapos nga ang first round ng preliminaries ay may hiniling ang ilang fans sa original playmaker ng team na si Gia Morado. Ayon sa isang supporter, sana man daw ay makita nila together sa court ang nasabing setter at new import ng team na si Erica Staunton. Kung pwede raw ay bago ito bumalik for Denso sa Japan ay makailang games muna siya sa kanyang mother team. Hindi naman malinaw sa ngayon kung posible bang mangyari ang kahilingan na ito ng mga fans. Sa ngayon, kabilang sa panibagong bracket ng Creamline ang PLDT, Cherry Tigo, Petrogas, Chocomucho at Zeus Thunderbells. And that's it mga Kavali News! Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.